Nasa operating room ngayon si Atasha, nakasuot ng surgical gown at mask habang mahigpit ang pagkakahawak sa scalpel. Sa harap niya ay ang kanyang pasyente, isang lalaki nasa mid-40s na nakahiga ng walang malay. Nakapaligid kay Atasha ang kanyang surgical team na seryoso at tahimik na nagtatrabaho. Ilang sandali pa'y tumunog ang monitor. Isang mahabang beep ang bumalot sa buong silid. Flatline. Nagpatuloy ang team sa pag-revive ng pasyente, pero ang bawat segundo'y parang mabigat na pasan sa balikat ni Atasha. Increase the epinephrine dosage. Dan, Doc. Clear. Ngunit nanatili pa ring diretso ang linya sa monitor. Muling sinubukan ni Atasha pero walang nangyari. One more time. Doc. Nag-alangan ng boses ang nurse, halatang nababahala. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa ni Atasha, ngunit sa kabila ng pagod at stress, nagpumilit siyang ituloy ang laban. I said one more time. Ngunit kahit anong gawin nila, ay hindi na bumalik ang tibok ng puso ng pasyente. Nabitaw ni Atasha ang hawak na scalpel, nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa 6 na taon, hindi niya nailigtas ang isang buhay. Matapos i-declare ang time of death, tahimik na lumabas ang ibang miyembro ng team. Naiwan si Atasha sa operating room. I failed. Naramdaman niyang may dumaloy na luha sa pisngi niya, pero pinilit niyang magpakatatag. Sa kanyang kalooban, naglalaban ng frustration at guilt. Isang mabigat na responsibilidad na pasa ng bawat doktor sa harap ng trahedya. Nang binuksan ang pinto ng operating room, nakita ni Atasha ang asawa at anak ng pasyente na may luha sa mga mata. Ang bigat ng kanilang paningin ay agad niyang naramdaman na parang dinadaganan ng kanyang dibdib. Anong nangyari, doktora? Akala ko ba magaling ka? Bakit hindi mo naligtas ang asawa ko? Nanginginig ang kamay ni Atasha habang pinipilit niyang panatilihin ang professional na tono. Ginawa po namin ang lahat ng makakaya namin. Pero komplikado po ang kaso ng asawa ninyo. His heart didn't respond to the resuscitation. Hindi pwedeng wala na si Papa. Sinabi nilang magaling ka. Pero bakit ganito? Sa kabila ng sakit na dulot ng kanilang mga salita, pilit na inunawa ni Atasha ang kanilang hinanakit. Alam niyang ang galit na iyon ay bunga ng matinding lungkot at pagkawala. I'm deeply sorry for your loss. Kung may magagawa pa sana wala na kaming pakialam sa mga paliwanag mo. Buhay ang kailangan namin, hindi patawad. Tumahimik si Atasha. Ang bawat salita ng mga ito ay tila mga patalim na tumatama sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kabiguang to, lalo na sa harap ng mga nawalan ng minamahal. Doktor ako, pero hindi ko siya nailigtas. Sa unang pagkakataon, nagduda siya sa kanyang kakayahan. Isang bagay na hindi niya inakala sa 6 na taon ng walang kapantay na dedikasyon sa kanyang propesyon. Matapos ang mabigat na eksena sa operating room, tahimik na naglakad si Atasha patungo sa kanyang opisina. Hindi niya alintanang mga staff na bumabati sa kanya. Lahat ng ingay sa paligid ay naging tunog ng katahimikan na lalo pang nagpabigat sa kanyang dibdib. Pagkapasok sa loob, isinara niya ang pinto at marahang sumandal dito. Nang hindi na niya kayang pigilan, tuluyang bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang maging doktor, hindi niya napanindigan ang pagiging matatag. Bago pa siya lubusang lamunin ng emosyon, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang assistant na si Nina. Doc, I heard what happened. Napahinto si Nina nang makitang namumugtong mga mata ni Atasha. Agad siyang lumapit at marahang hinawakan ang braso nito. Doc, it's okay. Hindi mo naman kasalanan eh. I should have done more. 6 years akong naging doktor, Nina. I've saved lives before. Pero bakit ngayon hindi ko nagawa? Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, Doc. May mga bagay lang talagang hindi natin kontrolado. Ngunit kahit gaano katotoo ang sinasabi ni Nina, hindi yun sapat para maibsan ang bigat sa puso ni Atasha. They trusted me. They believe I could save him. You're still human, Doc. Hindi ka perpekto. Pero alam kong isa ka sa mga pinakadidikadong doktor dito. Alam niyo ng lahat. Dahan-dahang tumigil ang pag-iyak ni Atasha. Bagaman nanatili ang bigat sa kanyang loob, alam niyang kailangan niyang mabangon muli. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa iba pang pasyenteng umaasa sa kanya. Yeah, I need to pull myself together. May mga pasyente pang naghihintay. I know you will, Doc. Pero wag mong kalimutang tao ka rin. May karapatan kang masaktan.
Ngumiti ng bahagya si Atasha, bagaman nanatiling mabigat ang puso. Salamat, Nina. Sa kabila ng lungkot at guilt, alam niyang ang bawat sugat ay bahagi ng propesyon na pinili niya. At sa kabila ng kanyang pagkabigo ngayon, alam niyang hindi siya susuko. Pagdating ni Atasha sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Hindi niya na kailangang tumingin sa paligid para malamang wala na namang tao roon kundi siya. Isinabit niya ang coat sa gilid ng pintuan at marahang naupo sa sofa. Ang pagod niya mula sa duty sa ospital ay humalo sa bigat ng emosyonal na pasanin na dala-dala niya mula pa man pagkabata. Sa mesa, nakabukas ang isang lumang picture frame na may larawan ng kanyang mommy at daddy nung bata pa siya. Isang ilusyon ng masayang pamilya. Pero alam niyang yun ay isang kasinungalingan. Ang daddy niya, na akala ng iba'y perpekto, ay may tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi kabilang si Atasha at ang kanyang ina. Si Atasha ay bunga lang ng maling pag-ibig. Lagi niyang sinasabihan ng ina na pakawalan ang kanyang daddy dahil mali ang sitwasyon nila. Pero hindi nito kaya. Kaya hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa rin ang mga itong maling relasyon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Iniluwa ng pinto ang mami niyang si Sandra. Suot ang paboritong pulang coat nito. Ngunit baka sa mukha ang stress. Anak, nandito ka na pala. Saan po kayo galing, ma? Sa labas. Sinundan ko ang daddy mo dahil naiwan niya ang jacket niya. Kailangan pa naman niya yun. Sinundan mo? Sinundan niyo talaga siya hanggang sa bahay nila, ma? Sa pamilya niya? Kailangan kasi niya ang jacket niya, anak. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi siya dapat giniginaw habang nagbabiyahe. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ako nakita ng asawa niya. Ma, hindi mo ba napapansin kung gaano kahirap to? Para sa'yo, para sa ating dalawa. Hindi mo na iintindihan, Natasha. Mahalaga ang papa mo sa akin. Mahal ko siya. Heto na naman ba tayo? Pagtatalunan na naman ba natin to, anak? Pero may sarili siyang pamilya at hindi tayo kasama dun, ma. Bakit ba kailangan mong ipilit pa? Tahimik na sandali ang bumalot sa pagitan nila. Si Sandra ay matagal nang bingi sa mga ganitong pakiusap ni Atasha. Sa mata ng ina, ang pagmamahal niya sa ama nito ay hindi kailanman naging mali. Ito ay isang laban na handa niyang ipaglaban kahit walang pagkakataong manalo. Basta alam ko lang, mahal din niya tayo kahit hindi niya palagi na ipapakita. Ramdam ko naman po ang pagmamahal ni Papa eh. Kaya lang mali ito, babae ka at alam mong kapag sa'yo ginawa to, hindi mo rin kakayanin. Ilang taon niyo nang niloloko ang pamilya ni Papa. Matama niya. Hayaan na natin sila. Hindi yun ganun kasimple, Atasha. Hindi mo naiintindihan ang pagmamahal ko sa papa mo. Isa pa, matagal na nating napag-usapan to, Atasha. Tumigil ka na. Hanggat umuwi ang papa mo dito, mahal niya tayo. Sige na, maghahain ako ng pagkain natin. Magbihis ka na. Ma, hindi lahat ng pag-uwi ay pagmamahal. Minsan responsibilidad lang. Ngunit hindi na sumagot si Sandra. Tumayo ito at naglakad patungo sa kusina. Sige na, magbihis ka na. Pagod ka na rin siguro sa trabaho mo. Ngunit sa halip na sumunod, nanatiling nakaupo si Atasha sa sala. Nahilot na lang niya ang kanyang ulo habang pinipilit linawin ang magulong emosyon na bumabalot sa kanya. Ang pagod mula sa ospital, ang lungkot ng pagkatalo sa kanyang propesyon, at ang paulit-ulit na sitwasyon sa pamilya nila. Lahat ng to ay parang dagok na unti-unting nagpapahina sa kanya. Ngunit alam niyang sa pagkakataong to, ang tanging magagawa niya ay ang magpatuloy. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, eto na ang mundong nakilala niya. Kinabukasan, maagang nagising si Atasha. Handa na namang harapin ang panibagong araw sa ospital. Kahit ramdam pa rin niya ang bigat ng nangyari kahapon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Sa propesyon niya, ang bawat araw ay isang bagong laban para sa buhay. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng kanyang assistant na si Nina. Good morning, Doc! Morning, Nina. Kamusta ka na? Mukhang kulang ka pa rin sa tulog ah. Ayos lang, sanay na. Bagaman may lungkot pa rin sa kanyang mga mata, pilit nang tinatago yun sa harap ng mga kasamahan. Sa mundo ng medisina, walang puwang ang kahinaan, lalo na para sa isang doktor na inaasahang maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Habang abala si Atasha sa pagsusuri ng mga medical records at pagtanggap ng mga pasyente, narinig niyang pag-ring ng kanyang cellphone.
Nang makitang ang pangalan ng boyfriend niyang si Sandro ang lumabas sa screen, ay nakangiti niyang sinagot ang linya. Hello, love? Hey, love. Kumusta ka na? Okay lang, medyo pagod. Medyo magulo ang araw ko eh. Ikaw ba? Nasa office ka ba ngayon? Yeah. Love? We need to talk. Pansin ng dalaga na medyo seryoso ang tono ng boses ng nobyo sa kabilang linya, kaya doon na siya kinabahan. Doc? What's going on? I can really explain it over the phone. Pero it's important. Hatasha, I need to tell you something face to face. Alright, I'll see you later. Matapos ang tawag, hindi mapakali si Atasha, lalo na't naramdaman niyang may malalim na dahilan si Sandro sa biglaang hiling na makipag-usap sa kanya ng seryoso. Puno siya ng tanong at hindi malaman kung anong dapat asahan sa gabing yun. Ngunit isang bagay lang sigurado, mahalaga ang kung ano man ang sasabihin ni Sandro. Paglabas ni Atasha ng ospital bandang 7:00 ng gabi, agad niyang nakita si Sandro nakasandal sa kotse nito. Nakangiti siya, ngunit may kakaibang aura sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi may ipiliwanag ni Atasha. Sandro, what's going on? Hey love, sorry kung nagmukhang weird yung ngiti ko ah. Medyo kabado lang ako. Kabado? Bakit? Kasi may sasabihin ako si Atasha at hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sandro, you're scaring me. Ano ba yun? Mamaya ako nasasabihin, okay? Ngayon sumakay ka na muna sa kotse para makakain na tayo. Hindi na lamang umimik pa si Atasha kahit sobrang lakas na ng kabog ng kanyang dibdib. Pumunta sila sa isang cozy na Japanese restaurant na malapit lang sa ospital. Ang ambience ay tahimik, may dim na ilaw at soft na tunog ng tradisyonal na musika. In-order ni Sandro ang kanilang mga paborito. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, nag-usap naman muna sila. So, kamusta sa trabaho? Mukhang madami kang cases lately ah. Oo, usual lang. Medyo mabigat nga lang kahapon kasi namatay na ako ng pasyente. Sana okay ka lang, love. Alam ko, hindi madaling tanggapin yan. Sanay na ako. Minsan talagang ganun eh. Ikaw, may nangyari ba sa trabaho mo? Oh, wala, love. Just, medyo maraming pinag-iisipan lang. Sandro, may nangyari ba? Wala naman. Hindi ka naman dapat mag-alala. Pagdating ng kanilang in-order, ay kumain naman muna sila ng tahimik na dalawa. Sarap ng sushi dito, laging fresh. Alam ko, ikaw ang mahilig dyan, di ba? Lagi mong sinasabi na best sa city. Siyempre, ang dami kong natutunan sa'yo, di ba? Pati sa pagkain, ha? Tinutok ni Atasha ang pansin sa pagkain. Ang init ng miso soup ay nakakapagparelax sa kanya. Ngunit kahit na mukhang masaya ang lahat, nararamdaman niyang may hindi pagkakapareho ng vibe nilang dalawa ni Sandro. Hindi niya maiwasang mapansin na habang siya'y abala sa pagkain, ang nobyo ay tila may iniisip na mas malalim. Bakit parang may mabigat kang iniisip, Sandro? O wala, saka na. Sandro, ano ba talaga? Ano ba yung gusto mong sabihin? Huminga ng malalim si Sandro, saka kinuhang isang pulang box sa ilalim ng kanyang bulsa. Buksan mo, love. Nanginginig naman yung binuksan ni Atasha at doon na siya hindi makapaniwala nang makitang isa yung mamahaling diamond ring. Are you proposing to me, love? That was my plan. Was? Anong ibig mong sabihin? Atasha, naalala mo yung nag-away tayo dahil nagselos ako sa katrabaho mo? Nagpunta ako sa bar noon. Kasama ko ang best friend kong babae na si Amira. May nangyari sa amin. Oo, mali. Hindi ko sinabi sa'yo dahil normal lang naman yun sa mga lalaki, di ba? Parang binagsakan ng mabigat na bagay si Atasha nang mga sandaling yun sa narinig mula sa nobyo. Normal? Ginagawa mong normal ang cheating, Sandro? Hindi ko yun sinasadya, okay? Iniwasan ko na siya after what happened. Kaya lang buntis siya eh. Nabuntis ko siya, Atasha. At gusto ng mamagulang niya na pakasalan ko siya. So, now you're telling me that you're expecting me to just accept this? And that ring, para sa kanya? Para sa best friend mong binuntis mo? Ang puso ni Atasha ay parang tinadtad ng matalim na bagay. Ang lalaking pinili niyang makasama at ang lalaking umaasa siyang magbibigay sa kanya ng isang magandang kinabukasan ay nagdala ng isang malupit na katotohanan na hindi niya inaasahang mangyayari.
I never meant for any of this to happen, Atasha. I don't want to lose you. But I can't just turn my back on my responsibility either. I know I made a huge mistake. But I swear, I want to make things right. Sa gitna ng bigat ng sitwasyon, hindi na nakapaghintay si Atasha. Sa sobrang inis at galit, tumayo siya mula sa upuan. Hindi na niya kayang pigilin ang nararamdaman. At sa isang galit na kilos, kinuha niyang miso soup sa harap niya at binuhos ito kay Sandro. Anong akala mo, Sandro? Na kaya kitang patawarin sa ginawa mo? Never. Atasha, I'm sorry. Hindi ko... Everyone, itong kadate ko ngayon ay humanap lang naman ng ibang kwebang papasukan. Kaya ang resulta, nabuntis niyang babaeng yon. At ngayon, ipinakita pa niya sa akin ang singsing na ibibigay niya sa babae niya. Do you think deserve niyang ginawa ko? Pagkuha ni Atasha sa atensyon ng lahat. Atasha, what are you doing? Bakit? Nahihiya ka? Tapos sa akin hindi ka nahiya? Kasing kapal ang mukha mo ang buhok mong kulot. Dapat lang sa kanya yan, cheater. Oo nga. Napangisi naman si Atasha at dali-dali nang lumabas ng restaurant. Paglabas ni Atasha ng restaurant, mabilis niyang pinilit pigilan ng mga luhang gustong pumatak. Pinipilit niyang maging matatag, ngunit ang bigat na nararamdaman niya sa puso ay hindi na kayang itago pa. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Sumakay na si Atasha ng taxi pa uwi, ngunit pagdating niya sa bahay, ay nadatnan niya ang kanyang mommy na mukhang paalis. Ma, saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang daddy mo, anak. Hindi na kasi siya nagpaparamdam sa akin ng ilang araw eh. Kumain ka na lang ha, may pagkain na doon sa kusina. Ma, at saan mo naman pupuntahan si Papa? Sa bahay niya? Sa pamilya niya? Tatanungin mo ang asawa niya? Ma naman! Hindi ko alam. Baka na paano na siya eh. Hindi ko na kayang maghintay pa. I need to talk to him. Ma naman! Wake up! Nasa pamilya na si Papa. Kaya wag mong iisiping pipiliin niya tayo. Dahil tayong malaking pagkakamali sa buhay niya. Tanggapin mo na lang kasi na hindi ka niya kayang i-prioritize. Dahil isa ka lang kabit. Kasunod nun, ay ang malutong na sampal ang dumampi sa mukha ng dalaga. Huwag na wag mo akong pagsasabihan ng ganyan. Hindi mo ko kahit kailan maiintindihan dahil wala ka sa lugar ko. Oo, kabit ako. Pero ginusto ko ba yun? Hindi ko alam na may asawa siya noon, Atasha. Marahil di mo nga alam. Pero nang malaman mo, ipinagpatuloy mo pa rin. At anong sinasabi mong hindi ko kayo naiintindihan? Ma, namatayin ako ng pasyente kahapon. At labis kong sinisisi ang sarili ko. Dahil pati pamilya ng pasyente ko'y sinisisi rin ako. I question myself as a doctor. Pero pinagpatuloy ko ang trabaho ko. Ngayon, niyaya ako ni Sandro ngayon sa dinner. Para lang sabihin, pakakasalan niya ang babaeng nabuntis niya. Pero nagpakatatag ako. Kahit mahal na mahal ko si Sandro, hindi ako nagmakaawa. Bunga ako ng maling relasyon, pero pinagpatuloy ko ang buhay ko. Ang lahat ba na yun alam niyo? Hindi, di ba? Pero yung lintik na pagmamahal mo kay Papa, alam ko, at alam kong hindi na rin tama. Ma, kung nasasaktan ka, mas lalo na po ako. Akala mo lang hindi kita naiintindihan. Mali ka. Hindi naman nakainis si Sandra at naupo na lang habang napapaiyak. Hindi na rin alam ng dalaga kung ano pa ba ang masasabi niya, kaya dali-dali na lamang siyang pumanhik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, kahit mabigat ang loob ni Atasha at namumugto ang mga mata dahil sa kakaiyak kagabi, nagpunta pa rin siya sa ospital. Pinipilit niyang mag-focus sa trabaho, ngunit hindi niya magawa. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari kay Sandro at ng kanilang huling pag-uusap. Pati na rin ang hindi pagkakasunduan nila ng ina niyang si Sandra. Habang abala sa pag-check ng mga records ng pasyente, madalas siyang magkamali sa mga detalye. Ay, ano bang nangyayari sa akin? Bumuntong hininga siya at pinilit linisin ang kanyang isipan, ngunit parang isang madilim na ulap ang nagmumulto sa kanyang mga mata. Dok, okay lang po ba kayo? Parang hindi kayo makapag-focus sa work ah. Oo, okay lang. May mga personal akong iniisip, pero okay lang ako. Kinagabihan, nauna nang umalis ang assistant niyang sinina sa ospital habang si Atasha ay parang walang planong umuwi. Pilit niyang itaboy ang mga lalahanin sa kanyang isipan pero hindi niya magawa. Huminga siya ng malalim
at nagpa siyang magtungo sa rooftop ng ospital. Ang lugar na madalas niyang puntahan kapag nais niyang mag-isip. Pagdating sa taas ng rooftop, inilak niya ang pinto at umupo sa isang sulok. Ang hangin sa gabi malamig at sa kabila ng konting lamig, ramdam niyang may konting kaluwagan sa kanyang dibdib. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap at habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng buong syudad, dama niya ang bigat ng mga nangyari sa araw na yon. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Bakit ba ako naiipit sa ganitong sitwasyon? Natigil sa pagmumuni-muni sa Atasha nang may marinig siyang tinig mula sa likuran niya. Magpapakamatay ka rin? Dahil sa gulat, napalingon si Atasha at nakita niyang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa kanyang likod. Gwapo ito at nakasuot ang hospital gown, kaya alam ni Atasha na pasyente siya ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang mukha ng lalaki may kalungkutan at tila may mga seryosong iniisip. Ano? Magpapakamatay ka rin? Ako rin eh. Gusto mo bang magsabay na tayo? Puno ng kalungkutan at pagkabigo ang tono ng lalaki. Ngunit para kay Atasha, ang kanyang mga sinabi ay parang isang malupit na tanong. Ano bang sinasabi mo? Nandito ko sa taas ng ospital, mag-isa. Tapos ako dito, ganun din. Gusto ko ng kapayapaan. Napatingin ng diretso sa Atasha kay Lindon. Hindi ako magpapakamatay. Nandito lang ako para magpahangin. At ikaw, hindi ka pwedeng magpakamatay. Isang malaking insulto yun sa trabaho ko. Napatingin naman si Lindon sa suot ng uniforme, kaya doon na ito napangiti. I see. Isa ka nga palang doktor. Oo, at sumasagip ako ng buhay. Yung ideya mo, hindi magandang biro yan. Hindi naman ako nagbibiro eh. I'm tired of everything. Pagod na ako sa sakit ko. I just want to end this. At sa ganitong paraan mo gustong tapusin ang paghihirap mo? Hindi ba't mas lalo ka lang masasaktan, pati ang mga tao sa paligid mo? Sinasaktan ko rin sila. Ayoko na sana magpagamot eh. Lalo na nang malaman kong may sakit ako. Pinilit lang nila ako. Nang malaman kong may sakit ako, parang ang lahat ng pinaghirapan ko ng ilang taon, nawala. Lumapit naman si Atasha kay Lindon at hinawakan ang kamay nito. Hindi mo kasalanan yon. Ang sakit, wala tayong kontrol doon. Pero kung gusto mo magpatuloy, kailangan mong tanggapin na may mga bagay sa buhay na wala tayo sa posisyon na baguhin. Paano ba? Lahat ng pinangarap ko, lahat ng mga plano ko, parang hirap tanggapin. Ano bang silbi ng lahat kung masama lang din ang kalalabasan? Naniniwala akong may dahilan ng lahat, kahit na hindi natin agad nakikita. Alam ko, mahirap tanggapin na may sakit ka. Pero ang mga pagsubok sa buhay, hindi lang para magpahirap. Ang mga ito'y pagkakataon para matutunan natin kung paano magpatuloy. Nang hindi makapagsalita si Lindon, ay pinagpatuloy ni Atasha ang pagsasalita. Sabi nila, ang pinakamahirap na patawarin ay ang sarili natin. Nandyan kasi ang guilty. Ang pag-aalala na baka may mga bagay na hindi natin nagawa o mga pagkakamaling hindi natin matanggap. Pero yung mga pagkakamaling yon, hindi sila nagtatapos sa ating mga pagkatalo. Yung mga pagkakamali natin, nagiging dahilan ng pagkatuto. Napatingin naman ng seryoso si Lindon sa dalaga. Ako nga eh, sa 6 years kong pagiging doktor at pagsagip ng buhay, namatayin ako ng pasyente nung isang araw. Nakakalungkot at sinisisi ko din ang sarili ko. Pero kung patuloy ko yung iisipin, paano ng ibang mga pasyente? Ang mahalaga, alam ko sa sarili kong ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Kaya ikaw, binigyan ka ng sakit para manalig at huwag sumuko. Tinetesting ka lang ng Diyos. Nandito ako, kaming mga doktor, para tulungan kang gumaling at tuparin pang iba mong pangarap. At syempre, nasa likod mo lang din ang pamilya mo. You know, Doc, it's hard to think of it that way. Lahat ng pinaghirapan ko parang nawawala lang. Ang sakit ko, it's like everything's crumbling. Paano ko nga ba lalabanan to? Alam mo, wala tayong kontrol sa lahat ng nangyayari sa buhay. Pero may kontrol tayo sa kung paano natin hinaharap to. Ang sakit, ang mga pagsubok, lahat yan parte ng proseso. Hindi ko sinasabing madali, pero sa bawat hakbang na gagawin mo, magkakaroon ka ng lakas. Ang Diyos hindi ka bibigyan ng laban na hindi mo kayang tapusin. At kung minsan, hindi kailangan ng solusyon kaagad. Kailangan lang ng tiwala at oras. Nag-isip ng malalim si Lindon, tila nag-aalinlangan. Pero unti-unti ay nakaramdam siya ng konting kagaanan sa puso. Siguro, Dok.
I never really thought of it that way. Parang I've been stuck in my head for so long. Salamat. Bilang isang doktor, hindi lang kalusugan mong pinapahalagahan namin, kundi pati na rin ang mental at emotional mong kalagayan. At hindi mo kailangang mag-isa. Magtiwala ka sa sarili mo at magtiwala ka sa mga taong nandyan para sa'yo. Thanks, Doc. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian lahat ng mga sinabi mo. But siguro may rason pa pala kung bakit ako nandito. It's hard to believe sometimes, but maybe I'm starting to. Masaya akong marinig yan. I'm Lyndon Ricafuente. Inilahad nito ang kanyang kamay na nakangiti namang tinugon ng dilaga. Atasha Villamor. Nice to meet you, Doc Atasha. Thank you sa mga sinabi mo kanina. I really needed that. I'm glad I could help. And always remember, nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. I'm starting to believe that. Salamat talaga. Take it one day at a time, Lyndon. You'll get through this. Sige na, bumalik ka sa baba. At baka mag-rounds ang mga nurses at wala ka dun sa room mo. Mamaya na ako bababa after you. Naglakad naman si Lyndon, pero agad ring lumingon kay Atasha. Doc? Doktor ka naman dito, no? Pwede mo ba akong bisitahin sa room ko? I'm in the private room on the 3rd floor. Room 302. I'd really appreciate it if you could drop by, Doc. I'll try. After my rounds, I'll drop by. Isang ngiti lang ang tinugon ng binata, kaya napangiti na rin si Atasha. Ilang minuto matapos umalis ni Lyndon sa rooftop, ay sumunod na rin siya para makauwi na. Pag-uwi ni Atasha sa bahay nila, ay gano'n na lamang ang gulat niya nang makitang wala nang mga pictures ng daddy niya sa bahay nila. Nakita rin niya ang kanyang mommy na nakatulog sa sofa, kaya ginising niya ito. Ma? Nagising naman ang kanyang ina at inayos muna ang buhok bago naupo. Atasha anak, nandito ka na pala. Bakit po kayo dito natutulog sa sofa? Hinihintay kasi kita. Nagluto ako ng mga paborito mo. Gusto ko ding makasama ka sa hapunan. Halika na. Ma? Ano nangyari? Bakit nawala lahat ng pictures ni Papa? Alam ng Diyos anak kung gaano ko kagustong bigyan ka ng kumpletong pamilya. Kaya nabulag ako sa pagmamahal ko sa daddy mo. Kaya lang, dahil sa mga sinabi mo, napagtanto ko rin na tama ka. Kaya pinadalhan ko siya ng message kanina. Sabi ko, huwag na namin pahabahin pagkakamali namin. Hinayaan ko na siya sa pamilya niya. Masakit pero ito ang tama. Napangiti naman si Atasha at niyakap ang ina. Tama lang pong ginawa mo, ma. Mabuti kang tao at mabuti kang ina. Kaya naman natin ang tayong dalawa lang eh. Nandito ako lagi sa tabi mo at hindi kita iiwan. At kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Salamat anak. Nandito lang din ako para sa'yo. Ano? Puntahan ko ba yung sandrong yun sa kanila para pagalitan? Ma, wag na po. Hayaan na po natin sila. Magkakaanak na sila eh. Kawawa naman po ang baby kung walang kalalakihang ama. Tsaka, everything happens for a reason, di ba? Tinanggal ng Diyos si Sandro sa buhay ko kasi hindi naman talaga siyang para sa akin. Masakit man, pero kaya ko to. Kaya natin to. Tama! Kaya kumain na tayo. Dapat tayong mabusog ngayong gabi. Nagtawanan naman silang mag-ina. At sa gabing yun, naging magaan na kahit papaano ang pakiramdam ni Atasha. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang rounds, dumaan si Atasha sa 3rd floor at pumasok sa private room ni Lyndon. Pagkapasok niya, agad niyang nakita ang gwapong binatang nakaupo sa kama. Hawak ang remote control, ngunit nang makita siya, napangiti ito ng maluwang. Doc, you came. Tulad ng sinabi ko, Lyndon, after my rounds, dadalaw ako. I'm glad you did. Salamat, Doc. Wala ka bang bantay? Lumabas muna at may inutos lang ako saglit. But I'm happy that you're here. You've made my day a little better. I'm happy to be here, but I want you to stay strong. If you need anything, feel free to let me know. Huwag mong hayaang ang sakit mong magdikta sa buhay mo. I will, Doc. Alam ko. I just need to take it one day at a time. At least with people like you. I think I'll be okay. So, kumusta ka naman after last night? Hindi mo na ulit tatakasan ng mga nurse at doctors mo, ha? Oo naman, Doc. Hindi ko na gagawin yun. Parang na-realize ko na I've got to face everything. Kahit gaano kahirap. That's good to hear. Salamat, Doc.
Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko siguro nagawa yan. It's hard. Pero you're right. Kailangan kong magpatuloy. Habang patuloy ang kwentuhan nila Atasha, biglang pumasok ang isang lalaki na naka-formal suit. Mukhang seryoso ito at tila nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. May mga dala kasi itong isang folder ng mga files. Oh, he's my assistant, si Maki. Ang dami kasing pending sa office dahil nandito ako. Kaya pinakuha ko sa kanyang mga files para mapirmahan ko. Nagulat naman si Atasha sa narinig. Oh, CEO ka pala, Lyndon? Hindi ko akalain. Yeah, well, I run a tech company. Hindi ko lang masyadong binabanggit dahil mas gusto kong mag-focus muna dito. Pero may mga responsibilidad pa rin akong kailangang gampanan. Sir, eto na po yung mga kailangan niyong pirmahan. Thanks, Maki. I'll finish this quick. CEO ka ng tech company na may sakit. Seems like you've got a lot on your plate. Yeah, it's a lot to juggle. Pero this is a part of my life na hindi ko kayang iwanan, Atasha. I want to be better at this. Not just in my health. Well, don't worry. I'm here to help you with what I can. I'm sure things will settle down soon. Well, I guess I have to go now. May kailangan pa akong puntahang pasyente eh. Pero don't worry, I'll definitely come back to check on you later. Okay lang, Doc. Salamat ulit I really appreciate your time. Wala anuman. Take care, Lyndon. Don't forget, if you need anything, just let me know. I will, Doc. I'll be waiting for you. Hang in there. You're stronger than you think. Thanks, Atasha. See you later. Paglabas ni Atasha ng silid, hindi pa rin nawala ang matamis ng ngiti ni Lyndon. Tinutok na lang niya ang tingin sa mga dokumentong nasa harapan niya. Ngunit hindi maitatago ang saya ng kanyang mga mata. Nagtaka si Maki at napansin ito agad. Ang saya natin ngayon, boss Siya ba yung doktor na sinasabi mo kagabi na nagpabago ng isip mo? Yeah, pero wag mong bigyan ng meaning yun. Oo nga naman. Wala nga namang meaning yung smile mo, boss. Wala nga, Maki. Hindi ko siya type. Okay, I get it. Hindi mo siya type. Pero mukha yatang may epekto siya sa'yo, boss. Wala akong sinasabi na ganun Focus na lang tayo sa trabaho. Gusto mo pa namang maging assistant ko, right? So, lahat ng makikita mo dito, wag mong bigyan ng mali siya. Got it? Yes, boss. Good. Kaya magtrabaho na lang tayo. No more teasing. Got it, boss. Kinabukasan, buo na naman ang araw ni Lyndon nang dalawin siyang muli ni Atasha. Pero this time, may dala na itong pagkain sa isang Tupperware. Mama daw nitong si Sandrang nagluto. Wow, mukhang masarap yan Anong niluto nyo? Adobo. Etong isa sa mga specialty niya. Adobo? I can really smell it. Siguradong masarap. By the way, I appreciate it, Atasha. Salamat. I know your mom made this with a lot of care. You're all welcome. Kamusta na? Anong sabi ng doktor mo? Kailan ka daw ba makakalabas? 2 weeks. We need to complete the dosage daw sa medicine na kailangan ko. So yeah, dito muna ako magtatagal. 2 weeks pa? Hindi madali yun Pero at least, makakapagpahinga ka. Mas okay pa nga yata dito kaysa sa office mo, di ba? Actually, oo. Dito mas tahimik. Hindi ko na kailangan mag-isip ng ibang bagay. Pero ang dami ko pa rin pending na trabaho. Kaya nga ako nandito. Masaya ako matutulungan ka kahit papano. At least, you get your rest habang inaasikaso ko yan. Salamat, Atasha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka dito. Ako rin naman Lately, mabigat din po ang loob ko. Pero isa ka din sa rason kung bakit gumagaan. Nagkatitigan sila hanggang sa hindi na nila namamalayang unti-unti nang lumalapit ang mukha nilang dalawa sa isa't isa. Nang ilang dukwang na lang sana at maghahalikan na sila, ay biglang pumasok ang assistant ni Lyndon na si Maki. Ay, sorry. No, ayos lang. Lyndon, tapusin mo na lang muna yung pagkain Dadaanin ko na lang mamaya ang baonan. Bye. Nagmadaling lumabas si Atasha. Halatang nahulog sa kahihiyan at naguguluhan pa sa nangyari. Naiwan naman si Lyndon na tinatago ang ngiti at bahagyang iniiwasan ng tingin ni Maki. Boss, wrong timing ba ako? Nakadalawa ka na Kapag tumatlo pa to, tatanggalin na talaga kita bilang assistant ko. Panira ka lagi ng moment Sorry boss, di ko naman po sinasadya Sige na,
magtrabaho na tayo. Baka maubos pang araw eh. Opo boss, hindi na po mauulit, promise. Habang ang nahihiya pa rin si Atasha, ay halos masabunutan ang sarili habang papasok sa kanyang office. Nakakahiya. Bakit ko ba hinayaan yun kanina? Hindi ko na tuloy alam kung anong nangyari. Tapos, dumating pa si Maki. Ang awkward. Tinapik ni Atasha ang kanyang ulo at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Kinahapunan, matapos ang maghapong puno ng trabaho, nagdesisyon si Atasha ang hindi na muling dumaan sa room ni Lindon. Inutusan na lamang niyang assistant na si Nina na ito na lang ang kumuha ng baunan. Nakakahiyaman, pero mananagot talaga siya sa mama Sandra niya kapag nawala ang baon ng dala niya kanina. Nina, pwede ba kitang utusan? Pwede mo bang kunin yung baonan kay Lindon? Wala na akong lakas para dumaan pa sa room niya eh. Sure Doc, no problem. I'll take care of it for you. Habang naglalakad si Nina papunta sa room ni Lindon, si Atasha naupo sa kanyang desk. Binabasa ang mga charts ng pasyente. Ngunit ang utak niya ay hindi makapag-focus. Patuloy niyang iniisip si Lindon. Ang mga mata nitong puno ng pasensya at gentleness, pati na rin ang kanilang huling moment. Habang gumagalaw ang oras, isang bahagi ng kanyang pusong nagsisisi dahil hinayaan niyang mangyari yun. Di nagtagal, bumalik si Nina sa opisina. Hawak ang baonan na wala ng laman. Doc, nandito na pang baonan. Ang gwapo talaga ni Sir Lindon, Doc, no? Mas gwapo pa kay Piolo Pascual. Pero, teka Doc, bakit nga ba nasa kanyang baonan mo? Nina, wala na sa description ng trabaho mong magtanong, okay? He's just a friend. Ah, friend. Kaya pala ayaw niya sanang ibigay ang baonan kasi gusto niyang ikaw ang kumuha. Pero alam mo, Doc, bagay kayo. Sayang lang at may boyfriend na kayo. Wala na akong boyfriend. Talaga, Doc? O di mas okay. Pwede na po kayong dalawa ni Sir Lindon. Nina, stop it. Kasi Doc, nakita ko na yung ngiti ni Sir Lindon kanina eh. Hindi siya ganun ka-smiley sa ibang tao. Pero nung dumating ka, parang ang saya-saya niya. Talaga bang friends lang kayo? Ay nako, ewan ko sa'yo Nina. Uuwi na ako kaya ikaw, umuwi ka na rin, okay? Natatawa na naiiling na lamang si Atasha sa panunukso ng kanyang assistant. Pero kahit pilit niyang itanggi, alam niyang ibang epekto ni Lindon sa kanya. Pag-uwi ni Atasha sa bahay, hindi siya mapakali. Habang tinatakang daan papasok sa kanilang bahay, ramdam niyang ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Lalo na't ang mga nangyaring kaganapan sa araw na yon ay patuloy na gumugulo sa isip niya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman kay Lindon o kung tama ba ang mga nararamdaman niya. Kinabukasan, pagkatapos niyang puntahan ang kanyang huling pasyente sa umagang yon, ay ganun na lamang ang gulat niya nang pagpasok niya sa kanyang opisina ay may bulaklak na nakalagay sa kanyang lamesa. Kanino yan? Kanino pa ba, Doc? Di para sa'yo. Kanino galing? Sa akin. Tinig ni Sandro, nakakapasok lang. Nagulat naman si Nina at hindi napigilan ang pagkulo ng kanyang dugo sa nakikita. Nina, itapon mo yan. Ano, Doc? Sayang naman po to. Ang gaganda I said, itapon mo yan. Itatapon mo ba yan? O mawawalan ka ng trabaho sa ospital na to? Ito na po, Doc. Itatapon na po. Pag-alis ni Nina dala ang bulaklak, ay gigil na tiningnan ni Atasha ang dating nobyo. Anong ginagawa mo dito? I came to apologize. Again. Apologize for what? Hindi ko na kailangan ng sorry mo, Sandro. I know, but I just can't leave things like this. I thought I could move on. Pero wala Hindi ko kaya. Sana matutunan mong tanggapin na wala na tayo. Ang mga sorry mo, hindi na makakatulong. I just want you to know, Atasha, I never meant to hurt you. I never thought it would end up this way. Hindi mo ba nakikita? Nawalan na ako ng tiwala sa'yo. Hindi na akong Atasha makikinig sa mga paliwanag mo. Please, just give me a chance to prove it to you. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi mo kayang mawala ako? Sana naisip mo yan bago mo pasukin ang kuweba ng iba. Sana naisip mo yan bago mo ako niloko. Alam mong kapag niloko ko, hindi na ako babalik pa ulit sa taong yon. Tsaka, kayong mga lalaki, kapag minamahal kayo ng totoo, nagloloko kayo at naghahanap ng iba. Pero kapag hinayaan namin kayo sa babaeng ipinalit niyo sa amin, babalik kayo na parang aso. Nakakalito
Natasha, I know I messed up, and I can take that back. I was selfish. I didn't realize what I had until it was too late. You didn't realize? No, Sandro. It wasn't just about not realizing. You knew what you were doing. You know the consequences. But you still chose to betray me. To destroy what we had. You don't get to walk back into my life after you broke it apart. I didn't mean to hurt you like that. I swear, I didn't. But I know now that nothing can make up for what I did to you. Huwag mong gawing simpleng paliwanag ang ginawa mong kasalanan, Sandro. Hindi ko na kailangang marinig ang mga saloobin mo ngayon. Sinaktan mo ako at hindi ko kayang maging tanga ulit para sa mga promises mo. But Atasha, you need to understand. I never meant to fall into that trap. It wasn't about her. It was about me being weak. I get it, Sandro. I really do. Pero ang problema sa'yo, ang laki ng mga salitang binibitawan mo, pero walang laman. Ang lahat ng ginawa mo, lahat ng pagsisinungaling mo, hindi ko na kayang patawarin. I gave you everything. I trusted you. Pero ako ang naging tanga sa huli. You had your chance, Sandro, and you blew it. I'm not the person you can come back to now. I've moved on. I'm not waiting for someone who will just hurt me again. Mag-focus ka na lang sa babae mo at sa magiging anak nyo. Hindi siya totoong buntis, Atasha. Nagsinungaling siya sa akin. Nabigla si Atasha sa narinig pero hindi siya nagpatinag. Buntis man o hindi, nagloko ka pa rin. Aware ka dun, Sandro. At yun ang hindi ko matatanggap. Now, umalis ka na sa harapan ko. Alis! Alis ako. Pero hindi ako susuko. Alam kong mahal mo pa rin ako, Atasha. I can feel it. Well, you're not feeling well. Alis! Pag-alis ni Sandro ay ang saktong pagpasok naman ni Nina. Sa susunod, wag na wag kang tatanggap ng kahit anong mula sa lalaking yon. Naiintindihan mo ba? Opo, Dok. Hindi ko pa ulit tatanggapin. Promise. Sa kabila ng galit, sakit at pagkabigo, nagpatuloy siya sa mga gawain ng kanyang trabaho. Hindi ito madali para sa kanya, pero alam niyang kailangan niyang mag-focus. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga pasyenteng umaasa sa kanya. Habang abala siya sa pagsusuri ng mga medical records at pakikipag-usap sa mga pasyente, hindi rin niya maiwasang mag-isip kay Lindon. Ay, focus, Atasha. Focus. Ngunit kumulo na naman ang dugo niya nang makita si Nina na madala na namang bouquet ng bulaklak. Nina, hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag kang tumanggap ng kahit anong mula kay Sandro? Bakit mabulaklak ka na naman? Doc, hindi po to galing kay Sandro. Galing po kay Maki. Assistant mo ni Sir Lindon. Si Maki po mismong nagdala. Natigilan naman saglit si Atasha na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Si Maki? Bakit? Oo, Dok. Si Maki po mismong nagdala. Sabi niya po, para daw po sa inyo, galing kay Sir Lindon. Doon na napagtanto ni Atasha na ilang araw niya na palang iniiwasan si Lindon dahil sa muntikan na nilang halikan. Tinanggap naman niya ang bulaklak at napagpasyahang puntahan si Lindon sa room niya. Ngunit pagdating niya roon, si Maki lamang ang nadatnan niya. Maki, nasan si Lindon? Dok Atasha, good afternoon. Wala na po si Boss Lindon, nakalabas na siya kanina. Nakalabas? Akala ko ba 2 weeks pa bago siya payagang makalabas? Yun din ang sabi pero bigla na lang pong nag-decide ang boss ko. Pinilit niyang pumirma ng discharge papers kanina at pinakausapan ng doktor niya. Why would he do that? Hindi pa siya fully recovered. Kilala niyo naman po si boss, stubborn talaga. Pero sabi niya po, kailangan daw niyang umuwi para asikasuhin ang business at mga pending contracts. Pero may binilin po siya para sa inyo. Bilin? Inabot naman ni Maki sa kanyang isang maliit na sobre. Sabi niya po, basahin niyo daw kapag may oras na kayo. Habang hawak ang sobre, naghalong emosyon ni Atasha. Galit, pagtataka, at ang isang bahagyang damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang umalis si Lindon nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Pero sa kabila ng lahat, ang tanong sa puso niya ay nagiging mas malinaw. Ano nga ba ang tunay ng nararamdaman para kay Lindon? Pagbalik ni Atasha sa kanyang opisina, halos hindi niya magawang ipagpatuloy ang trabaho sa kakatitig sa sobre. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan yon. Isang mahabang sulat ang laman at habang binabasa niya ito,
Unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng damdamin sa bawat salita ni Lindon. Dear Tasha, siguro nagtataka ka kung bakit bigla na akong umalis. Pasensya na. Pero alam kong kung maghihintay pa ako ng tamang discharge, lalo lang ako magpapakadepende sa ospital, sa mga doktor ko, lalo na sa'yo. Noong una, naisip kong baka ordinaryo ka lang na doktor sa buhay ko. But you proved me wrong. Ikaw ang naging liwanag ko sa pinakamadilim na parte ng buhay ko nitong mga nakaraang araw. Being around you made me forget how miserable I felt. Pero alam mo ba kung anong masakit? Yung bigla kang hindi na dumalaw. Naghihintay ako sa bawat oras na bumukas ang pinto ng kwarto ko, hoping na ikaw ang papasok. Pero wala. Busy ka siguro, and I understand that. Pero kahit alam kong may rason ka, hindi ko pa rin maiwasang magtampo. I guess I'm selfish like that. Anyway, I just wanted to say thank you for the talks, the smiles, and the hope you gave me. Maybe destiny brought us together during this difficult time to remind me that there's still good in this world, kahit hindi lahat para sa akin. Goodbye for now, Doc Tasha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sana sa susunod nating pagkikita, malusog na ulit ako at hindi na pasyente. Lindon. Nang matapos basahin ni Atasha ang liham, mahigpit niyang hawak ang papel habang hindi mapigilang mapaluha. May bigat sa kanyang puso, hindi lamang sa sinabi ni Lindon, kung hindi dahil sa alam niyang totoong sinabi nito. Naging abala siya sa ibang bagay, pero may ibang rason din kung bakit iniiwasan niyang dumalaw kay Lindon. Kasama sa mga dahilan ang naguguluhan niyang damdamin sa binata. Dali-daling lumabas si Atasha mula sa kanyang opisina, hawak pa rin ang liham ni Lindon sa kanyang kamay. Naglakad siya ng mabilis patungo sa parking lot ng ospital, umaasang maaabutan pa si Maki. Natanaw pa niya sa malayo ang pamilyar na kotse nito, pero bago pa siya makalapit, umarangkada na ito papalayo. Maki, wait! Ngunit hindi na nito narinig ang tawag niya. Naiwang nakatayo si Atasha sa gilid ng kalsada, nag-aalangan kung susubukang kausapin si Lindon o hahayaan na lamang ang sitwasyon. Pero alam niyang hindi niya kayang baliwalay ng mga sinabi nito sa sulat mismo. Habang tahimik na nag-iisip, pinisil niya ang papel sa kanyang kamay. Hindi pwedeng ganito na lang. Nagdesisyon siya. Kailangan niyang makita si Lindon kahit pa hindi niya alam kung anong sasabihin. Alam niyang hindi pwedeng susulat ang magtatapos ang lahat. Matapos magpasya, mabilis na nagbihis si Atasha at nagmaneho patungo sa kumpanya ni Lindon. Hindi siya sigurado kung paano siya tatanggapin, pero determinado siyang makita ito. Pagdating niya sa lobby ng malaking gusali, agad siyang lumapit sa reception desk. Good afternoon. Gusto ko sanang makita si Mr. Lindon Ricafente. May appointment po ba kayo, ma'am? Oh, wala. Pero importante lang talaga. Ngumiti ng magalang receptionist, pero nanatiling formal ang tono. Pasensya na po, ma'am. Policy po namin na hindi pinapayagan ng walk-ins ng walang appointment. Napatingin sa Atasha sa paligid. Nagbabaka sakaling may kakilala siyang makikita, pero mukhang wala. Wala rin siyang kontak ni Lindon. Hindi niya naisip ng magtanong dati. Kinuha niyang phone para sana hanapin si Maki, pero hindi rin siya sigurado kung paano ito tatawagan. May ibang paraan ba para makausap ko siya? Urgent lang talaga to. I'm sorry, ma'am. If you'd like, you can leave a message and we'll forward it po to his assistant. Napahinga ng malalim si Atasha, pinipigilang mainis, pero hindi siya nagpaawat. Please tell Mr. Ricafente na si Dr. Atasha Villamor ang nandito. Kailangan ko siyang makita ngayon. I'll check with his assistant. Kindly wait for a moment. Habang naghihintay, tahimik na nalalangin si Atasha na sana'y mapansin ni Lindon ang mensaheng iyon at bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Daman niya ang pagkabog ng dibdib. Naiisip niya ang laman ng sulat ni Lindon, ang pagtatampo nito, at ang mga salitang tila nagtatapos sa anumang espesyal na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik ng receptionist. I'm sorry, ma'am. Hindi po available si Mr. Ricafente sa ngayon. Pwede po kayong bumalik kapag may appointment na po kayo. Ramdam ni Atasha ang panghihinayang, pero hindi siya sumuko. Nagdesisyon siyang maghintay sa lobby kahit na ilang beses siyang pinakusapang umalis. Isang oras ang lumipas at wala pa ring balita. Sa puntong yon, dumating si Maki na tila nagulat nang makita siya. Doc Atasha, anong ginagawa niyo rito? Maki, please.
I need to see Lyndon. Kailangan ko siya makausap. Medyo busy siya ngayon, Dok eh. Alam mo naman ang trabaho dito. Alam kong ganito ang trabaho niya, pero hindi ito tungkol sa negosyo. Please, Maki. Alam kong naiinis siya sa akin pero gusto ko lang magpaliwanag. Natahimik si Maki at mukhang nag-aalangan. Alright, Doc. I'll try to talk to him. Pero kung hindi talaga siya pwede ngayon, baka kailangan mong maghintay ulit. Tumango si Atasha. Habang naglalakad si Maki papasok, naiwan si Atasha nakaupo sa gilid. Pinipilit labanan ng kaba at takot na baka tuluyan ng isara ni Lyndon ang pinto para sa kanila. Pagpasok ni Maki sa office ng CEO na si Lyndon, ay kinausap nito agad ang boss niya. Sir, mukhang kanina pa naghihintay si Doc Atasha sa baba. Hindi niyo ba talaga siya haharapin? Mukhang effective yata ang pagkatampu-tampuhan ko ah. Hindi na muna. Babae lang bang may karapatang magpakipot? Tayo rin oh. Wow, equality sa pagpapakipot. Ikaw na talaga boss. Pero halata naman din sa sulat mo na gusto mo siyang makita. Alam mo, hindi lahat ng bagay minamadali, Maki. Kailangan ng konting thrill. Thrill daw? Parang ikaw yata ang nanitrill ngayon, sir. Business strategy lang yan. Kailangan ko malaman kung worth the investment si Doc. Aba, pati love life ginawang business meeting. Eh paano kung mawalan ka ng client? Mag-rebranding tayo. Kung gusto mo, gawin na nating promo. Harapin mo na kasi siya, boss. Fine, pero wag kang OE ha. Wag mong ipapahalata na mas excited ako kaysa sa kanya. Excited ka? Akala ko ba nagpapakipot ka? Oh, pwede bang multitasking? Nako boss, mukhang ikaw ang rebranding case dito ah. Hindi ang negosyo. Habang bumalik si Maki para sunduin si Atasha, hindi mapigilan ni Lindo ng mapangiti. Nagtagumpay man siya sa pagpipigil sa pagpapakita ng excitement, pero sa loob-loob niya, tila hindi niya mapigilan ng kilig. Matapos nga ang ilang minuto, ay pumasok si Maki kasama si Atasha. Sir, sa labas na muna po ako. Tawagan niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Nang makalabas si Maki, ay doon na nagsalita si Atasha. So, ganito na lang tayo? Bigla kang nawala sa ospital, tapos ngayon parang ako pang may kasalanan? Hindi naman ako nagtatago. Busy lang. Business things, you know. Ah, ganon. Eh ano yung sulat na pinadala mo? May kasamang bulaklak pa. Marketing strategy lang yon para malaman ko kung paano ka magre-react. Wow! Pati emotions ko ginawa mong experiment. Napaka-professional mo talagang CEO, Mr. Cafuente. You didn't visit. Akala ko kasi hindi mo na ako gustong makita eh. Lyndon, trabaho yung dahilan. Pero wag kang ganyan. Ikaw nga tong bigla na lang umalis eh. Kasi nga, gusto kong makita kung hahanapin mo ko. Ang hilig mo talagang gawing laro ang lahat. Hindi laro to, Atasha. Seryoso ako. Pero natuto ako maghintay at nag-isip bago sumugod. Alam mo, pwede naman tayong maging direct na lang minsan eh. Fine, I missed you. Happy? Hindi sumagot si Atasha dahil unti-unti niya nang nararamdaman ang pangiinit ng kanyang mukha. Pero, teka, sino ba talagang nagpadala ng bulaklak at sulat? Ikaw o si Maki lang para gawing marketing campaign? Ako syempre. Pero si Maki ang may ideya na dagdagan ng drama para effective. Ah, kaya pala parang teleserye yung dating ng sulat. Kulang na lang mag-background music habang binabasa ko yun. Hindi ba nagustuhan mo naman? Nakita ko nga yun na dito ka na eh. Well, siguro curious lang din ako kung anong trip mo ngayon. O baka naman dahil namimiss mo rin ako. In your dreams, Chica Fuente? Grabe ka naman. Bigla mo na nga lang akong iniwan sa ospital eh. Tapos ngayon babalik ka para mang-away. Parang unfair naman yata ng treatment mo. Hindi naman kita iniwan ah. Hindi lang iniwan. Tinakwil pa. Pero okay lang. Forgiving naman ako eh. Ikaw na talaga ang santo ng pagdadramahan. At ikaw naman ang reyna ng pagpapakipot. Pero sige na, wala nang tampuhan ha. Deal. Basta promise mo rin na wala nang bigla ang alis ulit ha. Magpapakabait ka na. Promise. Pero sa isang kondisyon ulit. Ay nako, ano na naman? Magdadala ko ulit ng pagkain ng gawa ng mommy mo ha. Ikaw talaga? Food lang palang habol mo. Food at ikaw. Package deal. Ang kapal mo? Imagine, iniwan ko yung mga pasyente ko sa ospital para lang puntahan ka dito.
Aba, honored ako ah. Ganun ba ako special, Doc? Napairap naman si Atasha sa narinig pero napangiti pa rin. Huwag kang masyadong mag-assume, Lindon. Concern lang ako sa drama mo. Ah, ganon. So, professional concern lang pala to? Exactly. Eh bakit parang ako naman yung nagmumukhang emergency case sa puso mo ngayon? Ang kapal ng mukha mo. Confidence lang yan, Doc. Tsaka, totoo naman, di ba? Iniwan mo ang duties mo for me. Commitment niya, Natasha. Matapos ang ilang oras nilang pag-uusap at pagkukulitan, ay nagpaalam na nga si Atasha na babalik na sa ospital. Pero bago pa man siya makalabas, ay nagsalitang muli si Lindon. Hintayin mo ako mamaya. Susunduin kita at hihatid pa uwi sa inyo. Ano? Kalalabas mo lang ng ospital ah. Yeah, pero nasan ba ako ngayon? Nasa office, working. Basta, susunduin kita mamaya dahil gusto ko rin makilala ang pamilya mo. Mamamanhi ka na rin ako agad. Nanlaki naman ang mga mata ni Atasha sa narinig. Joke lang, pero you better be ready. Dahil doon din naman papunta yun eh. Mag-ingat ka, okay? Ipapahatid na kita kay Maki sa ospital. Nang makaalis si Tasha, ay agad kinuha ni Lindon ang gamot niya sa ilalim ng kanyang desk. Habang iniinom ni Lindon ang gamot na matagal niyang iniiwasan, napansin niya ang mga maliliit na pagbabago sa kanyang sarili. Naramdaman niyang may bagong sigla, isang pag-asa na nagsimula siyang muling yakapin. Tumingin siya sa salamin ng kanyang opisina at sa unang pagkakataon, hindi niya nahanap ang sarili sa nakaraan, sa mga panahon ng kalungkutan at pagsuko. Ngayon, iniisip niya na hindi lang siya gumigising para sa kanyang sarili, kundi para sa mga tao sa paligid niya, lalo na kay Atasha. Kinagabihan, tulad ng pinangako niya kay Atasha, ay sinundo nga niya ito sa labas ng ospital. Ilang sandali pa'y lumabas ito, ngunit may kausap itong isang lalaki. Nakita niyang naiinis na si Atasha at pilit pinapaalis ang lalaki, pero nagpupumilit pa rin ito. Sandro, umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Wala na tayong dapat pag-usapan. Natasha, pakinggan mo lang sana ako please. Nakita ni Lindon ang tensyon sa kanilang dalawa, kaya lumapit na siya. Natasha, okay ka lang? May problema ba dito? Hoy pare, umalis ka nga dito. Nag-uusap kami ng girlfriend ko. Hindi mo na ako girlfriend, Sandro. Nakipaghiwalay na ako sa'yo, di ba? Dahil niloko mo ko. Umalis ka na. Dude, back off. Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Teka, ano bang pakialam mo ha? Sino ka ba? Ako? I'm Atasha's boyfriend. Natawa naman ang pagak si Sandro. Boyfriend? Ang bilis naman yata. Well, kung totoo man, isa lang ang ibig sabihin nun. Panakip butas ka lang. Sa galit ni Lindon ay agad niyang sinuntok si Sandro. Hindi naman papayag si Sandrong hindi siya makaganti, kaya sinuntok niya rin pabalik si Lindon. Tama na, ano ba? Sandro, umalis ka na. Hindi na kita mahal, okay? Bakit hindi ka na lang mag-focus kay Amira? At kahit man mahal pa kita, hindi na rin kita tatanggapin ulit. Mali ka ng babaeng niloko. Umalis ka na. You'll regret this, Atasha. Yun ang huling sinabi ni Sandro bago tuluyang umalis. Agad namang inilalayan ni Atasha si Lindon na nooy hawak-hawak ng dibdib at tila nahihirapang huminga. Lindon, are you okay? Help! Hindi nakauwi si Atasha ng gabing yun dahil binantay niya si Lindon sa ospital. May sakit sa puso si Lindon kaya nahirapan siyang huminga kanina. Iyak naman ang iyak si Atasha habang hawak-hawak ang kamay ng binata. Sorry. Hindi ko kayang mawala ka. Sobrang dami ko pang gustong sabihin sa'yo. Bumagsak ang mga luha ni Atasha habang patuloy na hinahawakan ng kamay ni Lindon. Ramdam niya ang kabigatan ng sitwasyon at hindi niya kayang tanggapin na baka may mangyaring masama kay Lindon. I will never leave you, Atasha. Ang totoo niyan, nagpa siya akong sunduin ka para magpaalam. Papayag na ako sa hiling nila dad na sa ibang bansa magpagaling. Mas okay na rin yun para mas mapadali ang lahat at pagbalik ko. Pakakasalan na kita agad. I know it's very quick, pero wala eh. Kapag puso nang nagdikta, wala ka nang magagawa. Nalungkot man si Atasha sa sinabi ng binata, pero masaya siyang sa wakas ay ginusto pa rin itong lumaban sa buhay. Hindi kagaya noong unang pagkikita nila sa rooftop ng ospital. Nakakalungkot man na aalis ka, pero masaya akong marinig yan. Please know na nandito lang ako lagi, handang maghintay sa pagbabalik mo.
But before I leave, gusto ko malaman mong mahal na mahal kita. I love you too, Lindon. Huwag mong kalimutan yan, Natasha. Kahit saan ako magpunta, ikaw pa rin iniisip ko. Hindi kita pababayaan. Alam kong hindi mo ako iiwan. Nandito lang ako, at kahit gaano kalayo ang marating mo, magsasama pa rin tayo. Huwag mong kalimutan, hindi ka mag-isa. Hindi ko makakalimutan yan. Sa pagbalik ko, lahat ng plano ko para sa atin ay tutuparin ko. Wala na akong ibang nais kundi ikaw. Hindi ko alam kung anong mangyari, pero sigurado ako, lahat ng to'y may dahilan. Who'll make it through, Lindon. Kahit malayo ka, sa puso ko ikaw lang. Sa mga sandaling yon, kahit na may luhang umaagos, ang pagmamahal nila ang naging lakas nila upang harapin ang mga susunod na pagsubok. 2 taon ang lumipas at ang mga alaala nila ni Lindon ay patuloy na nagiging gabay ni Atasha sa bawat araw. Madalang man ang kanilang komunikasyon, ngunit hindi ito naging hadlang sa pagmamahalan nila. Si Atasha, bagamat matinding hinagpis man ang nararamdaman sa tuwing hindi niya makita si Lindon, ay pinipilit pa rin maging maligaya at magpatuloy sa kanyang trabaho bilang isang doktor. Naging mas matatag siya, tilang bawat tawag at mensahe mula kay Lindon ay nagbibigay ng lakas sa kanya. Ang haba na pala, love, no? 2 taon na. Alam mo, gusto ko sanang makasama ka na sana matapos ng lahat ng to at magkasama na tayo. Konting tiis na lang. Hindi ako magpapatalo sa laban na to. Pagbalik ko, babawi ako, promise. Hindi ako susuko sa atin, Lindon. Walang iwanan. I'll be back soon, Natasha. And when I do, I'll make sure you'll never have to wait again. Hindi naman siya binigo ni Lindon dahil isang araw sa ospital habang nasa kanyang opisina si Atasha ay kinabahan siya nang biglang pumasok si Nina. Doc, emergency! Bilis! Hindi na rin nagtanong si Atasha at sumunod na kay Nina. Pero ang kabat takot na nadarama niya ay unti-unting nawala nang makita ang mga kapwa niya doktor at nurses na naroon. At nasa gitna, walang iba kundi si Lindon na may matamis na ngiti, dalang isang bulaklak. Lindon? Habang magkalapit sila, hindi na kayang pigilan ni Atasha ang nararamdaman. Kaya't lumapit siya kay Lindon at walang pakialam sa mga mata ng mga tao sa paligid. Paglapit niya, niyakap siya ng binata at mabilis na nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang bawat halik nila ay puno ng pagmamahal, ng pagnanasa at pangungulila. Ngunit hindi pa doon natapos ang sandaling yon dahil nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Agad niyang nakita ang nobyo sa kanyang harapan, nakaluhod, hawak ng isang maliit na kahon na may singsing sa loob. Lindon! Alam mo ba, na mula nung unang araw na nakita kita, wala na akong ibang inisip kundi ikaw. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin at ikaw ang naging dahilan kung bakit pumayag akong magpagamot sa ibang bansa. And now I'm here, healthy, and ready to be by your side forever. Ngayon, nais ko mangako sa'yo na hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Will you marry me, Atasha Villamor? Napaiyak naman ang dalaga. Talaga? I mean, is this real? Hindi ba ako nananaginip lang? Yes, Atasha. This is real. I want to spend the rest of my life with you. Will you be my wife? Yes. Yes, I will marry you. Matapos maisot ang singsing sa daliri ni Atasha, ay napuno ng hiyawan ng buong ospital. Kasunod noon ay ang mahigpit na yakap nilang dalawa sa isa't isa. I love you so much, Atasha. I love you too, Lindon. I've always loved you. Sa gitna ng lahat ng tao sa paligid, sa isang maliit na sandali ng tahimik na pagmamahalan, nahanap nila ang isa't isa. Saksi ang buong ospital sa pinakamatamis sa proposal na nagsimbolo ng simula ng bagong buhay nila bilang magkasama ng walang hanggan. Nasaktan man si Atasha sa kanyang unang pag-ibig, ngayon alam niya na kung bakit kinailangan niyang masaktan dahil kasiyahan pala ang magiging kapalit niyon. At si Lindo naman na muntik nang mawala ng pag-asa sa buhay ay nagbago nang makilala niya si Atasha. And indeed, love changes everything. And so us, everything really do happen for a reason. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment sa ating kwento, mag-subscribe na rin, and hit the bell icon for more story updates.
This is Regine here on Kuya Agustin Stories. Daghan kaayong salamat sa pagpamati.